Handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Yan kabila, handa ka na ba magpuri sa Panginoon? Hindi, mga natin ng mga Panginoon. Come on, sir.
taas mo dalawang kamay mo. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, na purihan ka namin ang buong puso mo. Salamat, Lord God, sa pagmamahal sa bagong ito. Sa bagong pag-asa, Lord God. Sa kapayapaan na ibigay mo, Panginoon, sa bagong ito, Lord God. At nililisip namin po ito, Lord God. And Lord, we are excited to receive your word, to hear your word, Lord God. We honor you in this place, in our life, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Kumain ka lang ng tatlong tao. Before tayo umupo, kumain ka ng tatlong tao. At batiin mo na masayang araw. Hello, good morning po sa ating lahat. Yun po, tayo po ilapon na sa ating pagtatayang sila po. Nagkakaroon pa lahat, meron na po tayo mga celebrate. Yun po, sino pong naniniwala sa atin itong year na ito, isang breakthrough para sa atin? Saka lang naniniwala. Alam kaya, ako may breakthrough na ako. Happy birthday! Thank you very much. So, yun po, no? Ito pong year na to, breakthrough. Sino mag-claim niya? Sino naniniwala niya? Kasang kamay. Sige, ang tanong. Tanong muna. Handa ka ba? Pag dumating sa'yo, breakthrough na yan. Baka hindi ka pa handa. Baka biglang dumating ang millions mo, hindi mo alam sa budadali. Patay na. So, yun po kailangan handa po tayo sa mga breakthrough. Hindi lang po natin nag-pray yan, kundi dapat handa tayo. Kunyari, sabi nga po ni Pastor Logan sa araw, kung bigyan ka ng 5 milyon sa araw na ito, anong plano mo? Wala, anong plano. Hindi bibigay ni Lord yan pag hindi ka handa. Alam po natin yan kaya si Lord. Hindi niya ibibigay sa iyo, ikakapahamak mo, hindi ka talaga prepare. So kailangan maganda ka. Kaya sa pagbibigay mo ng tithes, isa sa paghahanda. Handa ba yung puso mo na ibigay yung tithes doon sa breakthrough na yan? Baka hindi. Kaya umpisahin mo na. Umpisahin mo na kapag maliit pa yung binibigay mo. Pag malaki na yan, ewan ko lang kung kaya mo pa. Kung sa maliit nga lang, hirap na sa malaki pa kaya. Diyo ba? So yung kinukwento din po ni Pastor Paul po dati, yung kapag daw inubuhan mo yung baka, kaya mo buhatin yung baka? Hindi. Di ba? Pero pag inumpisahin mo daw, buhatin yan ng isiro pa lang. Yung maliit pa lang, magaan pa yun, di ba? So subukan mo yan, araw-araw mong buhatin. Hindi mo namamalayan, 50 kilos na pala yan, nabuhat mo na pala. So ganyan po yung pagtatides natin. Pag sa umpisa, parang maliit pa lang yan, binibigay mo na, di pa yung mahirap. Kung lumalaki yan, bumibigat, hindi mo alam. Milyon na pala yung binibigay mo tithes. Tama mo ba? Kaya, yun po, no? Sa ating pagtatides,
Pero alam po natin, struggle. Ako yung isa rin po ako sa struggle sa pagtatext dati. Pero hindi po yun na naging parang kung ako lang hindi, di ba? Mahirap kasi yung sarili natin ang inuuna natin. Pero once nahirap ka, ito po yung susi ka. Pray to the Lord. Magdasal ka sa Diyos, magtanong ka sa Diyos. Siya mismo magsasabi sa iyo kung bakit mo kailangan gawin ito. Di ba? Dati po ako ganun. Kung nasa Korea pa ako, si-share ko lang po ito kasi napakahalaga po sa akin ito. Isa po akong leader ng church dati sa Korea. So, siyempre, yung mga Koreano, pag nagtatest kami, nagtataka sila kasi alam nila yung sahod namin. Bakit daw, pati leaders, walang tithes na dumarating. So, minsan, nag-meeting kami, bakit daw kung Pilipino, hindi marunong mag-tithes. Siyempre, nasanay tayo sa bigay lang, kaya kala mo tithes. Diba? So, maling ano po yun. Kala mo malaki binigay mo, tithes na yun. Hindi po. 10% po yung tithes. So, in-explain po sa amin yun. Talagang hirap na hirap po ako magbigay dyan kasi malaki yung sahod ko doon, tapos malaki bibigay ko. Kaya di naman po ako magbigay ng malaki. Consider na tithes, meron din po tithes. Talagang tithes 10%. So, inano ko po yun. Talagang pinag-pray ko kay Lord na ano bang mapapala ko sa tithes na yan. So, sa mga, to make the story short, maraming blessing ang binigay ni Lord nung inumpisa ako, marami pong pinakita sa akin na yan, promotion, gano'n, yung health, gano'n. So, doon ko po napatunayan na hindi talaga nagkukulang si Lord when it comes sa mga pagbibigay natin sa akin. So, dito sa Pilipinas, i-practice ko na. Hindi ako practice ko dito. So, minsan supply, pero yun, pinag-pray ko na sana maano ko talaga. Mabigay ko tama. Kasi yung tithes ko may pangako si Lord dyan. Hindi lang po sa mga offer, yung tithes talaga may pangako. Yung barangay straight yan. Talaga na magpapalain ka ng Lord, hindi na sa finances, kundi sa health, sa family, sa relation. Lahat-lahat na po yung kasama. Kaya yun po, huwag po natin baliwalain yung pagbibigay natin kay Lord kasi napakahalaga po yan. Between you and God, na nag-uusap kayo about that. Di mo po may tatago yan eh. Nasa sarili mo yan kung tama binibigay mo o hindi. Hindi naman po yung tao ang binabasa natin. Kasi hindi ikaw at ang Diyos, alam niyo po yan. Parang relasyon niyo po yan, yung pagbibigay. Alam niyo kung dinadaya ka hindi. So, hindi po ako pastor na nagtutulog kasi marami mong pastor na hindi ka sinishare ko mga ganyan. Pero ako di ako pastor, malakas po kung loob na sinasabi sa inyo. So, sige po, tayo po tumayo. Let's pray for our children. Maraming Diyos, dakila, makapangyarin sa lahat. Maraming po salamat, O God, for all the blessings, O God, sa iyong magandang loob, O God, for your love, sa iyong faithfulness sa amin, O God. Salamat po, Lord, sa lahat po ng pag-iingat mo sa amin. Salamat sa mga blessings, sa mga provision mo sa amin, O God. Patuloy po namin in-acknowledge, Lord, lahat po ng aming natatanggap buwan sa iyo, at handa po kami ibigay ang mga po yung dapat ibalik at ibigay sa inyo, Lord. Tanggapin mo po ito bilang aming pasasalamat, O God, at patuloy, Lord, na kami ay nananalangin na umaasa, O God, na hindi ka po magpukulang para sa aming mga pangangailangan, O God. Salamat po, we give you glory, honor, praise, mighty name of Jesus, we pray. Amen. Good morning po. Masayang araw. Pag-isabi sa kapatid. Kapag hindi kayong akay na asa ganun, sabihin nyo masayang araw. Kasi parang malungkot siya, may liya para sa lahat. Amen. Kasi burita mo masaya tamo lagi. Amen. Kaya naman tayo kandili, maigi niya na. Pagkaman na naman. Sino po yung excited ngayon?
sa ating prophetic Sunday Yes. na binaba ng ating senior pastor, Pastor Lord Tergiao. No, yung wala po ka po na burol. Ako po yun. Alam ko na. Alam ko na. Alam ko. O ito po yan, ready na po ba sa ating prophetic Sunday? Amen. Sige po, parang makuta. Parang po. Diyan nga po, lusog na po kayo. Kasi diyan kaluluwa. Maglusog na ako po kayo. Diyan ka kasi po kayo ang gulot ka rin. Papunta na po lang po kayo nga. Para damdaman din yung message namin ngayon. Kasi yung matindi ano sa akin yung message ng Lord. Diyan naman yung po kayo ang gulot. Kaya tayo. Para ganun naman yan. Okay na kayo. Okay na po. Mag-closing na po. Sige na, before we start, mag-pray na po ba? Let us pray, Father God. We thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for your word, for your promises, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, ngayong araw nito, ngayong umagang ito. Marireceive namin, Lord God, yung word mo na this year, Lord God, na panghahawakan namin, Lord God, full year, Panginoon. Kaya, Lord, samahan mo kami, bigyan mo po kami ng knowledge, understanding towards your word, Lord God. Salamat po, Holy Spirit, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Pag sabi naman sa katabi mo, masayang araw. Kasi po, ginagamit po yan sa trabaho ko. Kaya mas maganda magamit din dito. No? Kasi every time na yung kalele mo, malungkot siya. Sabihan niya, masayang araw, may liyan. Amen. Yan po pala yung kain eh. Bernardo. Bernardo Esmeraldo. Yung mga tawag niya yung dating kain, makarulong mo kayo, pero not-to-reach, no? Amen. Praise God. Glory to God na. Nakuha kami mo ang sinabi ng dad. Yung first time kong negatin, kaya kain po, kaya sindalan po. Ano pa kanyan? Accident na, chuwakin. Kumbaga, intentional. Naging intentional na sinabi ng Lord na matakaw. Diba? Kumbaga, accident na chuwakin. Ating po, was bad na chuwakin. Diba? Dati ang chuwakin, kaya kang pinakagulot. Kang kawamis ng bow, mga games, na makanitawag mo dati. Diba? Pero ngayon, magsalita na natin. Kaya biyaya ng Lord na magkaya. Alika mo, ibig sabihin po nito, alika mo kaloob, alika mo makalulong dapat yan. Ibig sabihin natin ng purpose, natin ng dahilan, bakit na chocolate. Amen po ba? And this year, our prophetic word, baluhin yan po ba? Breakthrough. Sige pa lang pakanatin sa Lord. Breakthrough yan po yung prophetic word na this year na binabahan niya pong Pastor Lauder, yung senior pastor namin po. And binabahan niya pong Lord kaya ang senior pastor namin. But ang Lord po yung word niya. Amen po ba? Excited na po ba kayo para dalangin at matuto at may apply natin sa buhay natin? No? Amen po ba? Amen. And then yung talakayin natin about sa breakthrough. Yung sabi dito, pag sinabi daw break, to overcome or to shatter, smash. Ibig sabihin, basagin, no?
And then through the pass or penetrate, ano pa niya, talagang i-penetrate na. Kumbaga, kung ating kang conquest, i-penetrate na dapat ito. And then in Tagalog, ano pa niya, pambihirang tagumpay. Sige, pag sabi naman sa katabi mo, pambihirang tagumpay. Diba, minsan, sinasabi natin to in a negative way eh. Pambihira naman. No? Pambihirang buhay ito. Diba? Minsan nasasabi natin in a negative way na. Pero dito, i-declare natin, pambihirang tagumpay. Amen. Yung mararanasan natin this year. Amen po ba? Amen. Di na tayo pong pahintulot na kung matujing lelay yung kantutan niya. Parang naramdam niya po kaya mensahe namin. Amen? Sino po dito this year nakakaranas ng breakthrough sa buhay na? Amen po ba? Hindi lang po spiritual, even financial, magbe-breakthrough po tayo. Amen po ba? And then, yung mga example po dito, noong unang panahon, yung mga scientists, ayun, di ba po ba, naranasan, noong unang panahon, yung mga scientists, wala pang cure about sa TB, di ba? Yung mga sakit na na mga sakit dati na wala pang cure talaga. Ngayon, nagkaroon ng medical breakthrough. Nagkaroon ng cure na-discover yung mga gamot na yan para ma-cure yung tao. Amen po ba? Nung panahon na yun. And then, meron pa dito from coal engine to diesel engine to gasoline to hybrid and electric car. Nung panahon po yun, makikita natin yung train. Yung train puno ng pinapalakad yun ng mga baga or apoy. Kasi kung nakikita nyo sa television, sa mga movie, yung mga train na mausok, pinapakala yung mga coal. Amen po ba? Ngayon, yung mga car natin ngayon, dahil nagkaroon technological breakthrough, yung mga sasakyan natin ngayon, bigas na. Amen. Dati diesel lang, ngayon gasoline na. No? Ngayon, meron pang hybrid. Kalahating gas, kalahating electric. And meron pang electric car na rin. Amen po ba? Kaya nga sa susunod na panahon, sumasula po na ng bahay kotse. Amen po ba? Mga hintayin tayo, technology kang mag-breakthrough every year or every time. Talagang mag-gaya, mag-upgrade yan, pangan. Di ba? Kaya iyataan mo na, alitan mo tagal-flok. Kasi mapali din ang flukan, kailangan ng talaga. Kailangan mo ng, alitan mong gawad, can be an para alitan mo makalukulok, alitan mo. Kasi pag makalukulok ka mo, wala kang gawad. Kaya alitan mo dapat gawad. Spiritually. And then, from state of struggle, finally had a breakthrough, overcome. Dito, meron po tayong mga halimbawa dito kung paano yung mga taong ito na nagkaroon ng breakthrough sa buhay nila. Makikita po natin dito si Jabez. Anak po ni Pastora. Jabez po, dito, sabi niya, from pain to blessing. Ito yung story ni Jabez na talagang nag-pray siya talaga. Makikita natin dito. Sinuko yung sarili niya, nag-pray siya kay Lord. Na para, kasi yung pangalan niya, ibig sabihin po, pain .
Yung pinanganak pa lang siya, ano na, baga meron ng tatak na, ano yun, yung parang sa atin, yung pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, napakasakit yun. Amen po ba? Kaya dito, no, tayo, pinanganak tayo mahirap. Matita mong mahirap. Matita mong makuha ito. Halinda mong pamana, karinakta mong. Amen po. Kaya, kaya namin pray, Jabez, sinukunin sarili na talagang itang blessing, marilis siya kayo. Atin tayo po yung 1 Chronicles chapter 4, 9 to 10. Di kayo na pong magbasa rin. Kasi every time na dapat mag-pray namin yung Bible, kailangan i-in tayo yung sarili tayo para alanasan tayo or talagang atam-atam ikang babasa namin. Lalo na pag mabasa namin talagang Bible, Word ng Lord. And then yung merong example na breakthrough, life story, Ihana. Kilala yun po Ihana. Hana Montano. Di ba po na kilala ito. Pero yung Bible, yung 1 Samuel chapter 1, verse 1 to 22. Ihana po yung manang Samuel. Bali po ba yung storya ng Hana na talagang Ihana, aliya po talaga magkaanak. Bali na po, bahugya po. Kaya, Bisayang-bisa Ihana na magkaanak talaga. Amen po ba? Amen. And then, yung ginawa na po, sinuko niya, Imbierno, siyang Lord, and ating niyang, baga ating niyang kaya niya, talagang liyago na ang gano'n-gano'n, nanging bisyo na gano'n-gano'n. Kasi sabi ng mga kanya, Lord, kung may kaanak ko, di rin yung anak ko, i-offer kay kayo anak ko. Anak, pang Lord. Kumbaga, covenant niya nga dito. And kaya may ka-breakthrough yung nasabi ng Lord, may kaanak ka, and lagyo natin ni Samuel. Talagang itang prayer, desperate. Aliya mo prayer, aliya mo may prayer pag mag-pray kang mama, thank you for this food, mo yan, Jesus name, mo yan. Pero itang prayer ng itang desperate siya talaga. Itang may mga agayo, itang buring-buring na talaga magkaanak yun. Kaya dimdam ng Lord to. Dimdam ng Lord to, sabi ng mga niya, covenant na nga the Lord, i-offer kayo ko, yung anak ko. And kita rin, may kaanak ihabig, dimdam ng Lord to. Samuel na ginamit ng Lord. Amen po ba? And then, amen po naman po, itang woman na mag-lead 12 years. Ay lalaya po kayo. Itang babae na 12 years yung dadaya. Hanapin na. Kita mo kayo kasi yakalit po I experienced treatments na. Pero akin ko niyang asawa ko, nag-meet siyang 3 days. Alwala ka naging anlayan, di ba? Talagang, kumbaga nakakita mo talagang masakit ka pag man-mens. Amen. Kaya babae po yakalit po masakit po masakit yung puson or masakit yung pakiramdam. Di ba? Pero, isipan niyo po, 12 years yung dadaya o mag-trading babae. Tapos sabi lang kung baga, in woman yung babae may ka-breakthrough yun. Kung istorya na po niyang Jesus at siya kayong crowd.
kaya crowd. Dahil daw. Jesus po, kaya ni pagkakulang ni Jesus, ano po yun? Ay, Tagalog. Oo nga pala, no? Yung iba, hindi nakakaintindi ng kabangtangan. Dito po, no, makikita natin dito, yung 12 years na dinurbo na nung dumadaan si Jesus na nadampisan or ano yun, nahawakan ng 12 years na dumurbo, yung laylayan ni Jesus. Yung parang gamit lang niya na siguro naglalakad si Jesus. Tapos yung 12 years na nag-build na to, yung gagawa na ako siguro gagapang na yun. Kasi sabi ng mga kanyan, kayang background na, ganang eksperto na doktor, pe Paulo para galing yun. Na? Pero, aliyan pa rin ginaling. Until na amin ni Jesus, na talagang kayang amin niya pa kayang makrowd, nakalatao, na and talagang inawan mo ka rin kapag ating sikat na artista, na crowded, na sikat siya talaga. Diba? Nagawa na ng fans. Talagang lapitan din Jesus, o lapitan din ng Kristo. Makikita mo rin kang Jesus na sobrang tao, crowded, and kung ikaw, yung babaeng mag-play 12 years ay kung ikaw, no, na nag-play ng 12 years anong gagawin mo? Tapos, gumagapang ka na lang. No? Ganun na lang yung ginagawa mo. Pero, itong 12 years na babaeng ikaw na nag-play, desperate din siya para makita, para mahawakan lang. Kasi meron siyang faith. Sabi niya ganyan, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagawin na siya. Amen? Kaya po, ganun po yung ginawa, na desperate na ginawa ng 12 years na babaeng ikaw na nag-public. Desperate po siya talaga na mahawakan yung laylayan ni Jesus. And nung nahawakan po yung laylayan ni Jesus, anong sinabi ni Jesus? Parang may umawag sa akin. Sabi niya ganyan. Sabi niya sa mga disciple niya. And then sabi ng mga disciple niya, ikaw naman, Jesus, o ikaw naman, Panginoon, sa dami po na umawag sa iyo. Ayaw mo kami. Hindi po ba? Kaya po, nung napansin ni Jesus na mayroong umawa, parang mayroong nag-release na power or healing. No? And then sinabi po ng babae na nag-public, ako po yun, nasusabi na ganyan. And then, nung pagkasabi ganyan ni Jesus, sabi niya na magaling ka na. Amen po ba? Yung desperate na babae na 12 years, na lahat na ginawa, na herbal, mga ekspertong, mga doktor, na pinagamot siya. Pero isang hawak lang sa laylayan ni Jesus, gumaling siya. Amen? Nagkaroon po siya ng breakthrough, no, ng healing sa kanyang buhay. Hindi lang yun sa pananampalataya niya. Amen po ba? Tayo, ilang years na tayo Kristiyano, nakapag-breakthrough na po ba tayo? Amen po ba? Kaya nga yung prophetic word natin ngayon this year is breakthrough. Kaya tayo din kailangan makapag-breakthrough spiritually. Amen po ba? Hindi lang tayo tagaupo, kundi doer po tayo. Doer of Word of God. No? Talagang makikita natin na tayo din nag-grow. Tayo din merong
merong desperate na sundin yung pinapagawa ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? And then, isang buhay na naman na nakapag-breakthrough dito, si Isaac. Kilala niyo po ba si Isaac? Makikita po natin yan sa Genesis chapter 26, verse 12. Meron yung story po nito, no? Famine po. Famine, kapag sinabing famine, tagutom po. Wala pong makain. Amen. Nakaranas na po ba kayo doon? Ang ganon. Pag-uwi mo sa bahay, walang makain. O ma! Di ba? Magluto ka ng mami. Yung story po nito, no? During time when ni Isaac planting during famine, at the same year, he reaped 100-fold. Makikita po natin dito, si Isaac, nagtanim siya ng famine. Tagutom po yun. Wala na pong makain. No? Tapos, itatanim mo pa. No? Makikita natin dito yung breakthrough na ginawa ni Isaac. Alam niyo po, dito, sinunod niya lang yung sinasabi ni Lord sa kanya na nagtanim siya during famine. Kasi si Isaac, faithful siya kay Lord, kapag siya, sumusunod siya. Kaya sinunod niya ni Lord, si Lord, na nagtanim siya ng famine. Kaya anong nangyari po nun, no? Sabi doon sa Genesis chapter 26, nag-harvest po siya ng 100-fold. So, itanim niya. Ulit mo po yun, no? Famine, magtatanim ka. Natagutom po yun, wala nang makain. Pero, sinunod pa rin ni Isaac sa Lord na magtanim siya. And then, ganoon din po tayo, no? Sa atin. Ngayon, hindi lang po tayo tagaupo. Kailangan, hindi lang magtanim ka ng dahil sa offering, no? Itanim mo, meron kang pledge, no? May offering ka. Hindi lang po yun, no? Sa atin mismo, meron din tayong itatanim. Ano po yun? Spiritual po, no? Magtanim po tayo sa mga tao, i-share natin yung salita ni Lord sa mga tao. Alam niyo po, meron pong maitatanim sa kanila. Ito po yun kasi bunga po ako ng mga salita ni Lord na naitanim din sa buhay ko. Amen po ba? Nanalag po tayo siguro sa atin. Bunga tayo ng mga tao na magigiting, na desperate na i-share yung word of God sa atin. Amen po ba? Kaya po tayo, no? Simulan po natin this year na makapag-breakthrough tayo, makapagbasa tayo ng salita ni Lord, makapag-devotion tayo, and talagang yung prayer life natin talaga. Yun po yung sigabin din natin na ma-develop, no? Makita natin na hindi ka na inakos na kamong-amo, mabwisit, o hindi ka na naiinis, no? Kumbaga, hindi ka na pala initin ng ulo. Kumbaga, meron talagang changes sa buhay natin. Amen po ba? Amen. And then dito, tatalakayin natin yung verse, yung aklat, bakit yung mga taong ito naranasan yung breakthrough. And ito po yung i-apply natin ngayon, no?
natin this whole year, itong word na to. No? Itong istorya na to. Amen po ba? Buksan po natin yung Bible natin sa Mark chapter 2, verse 1 to 12. Sabi ganyan, a few days later when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Alam niyo po, dito po yung family ni Jesus. Dito siya nag-start. No? Nung nalaman ng mga tao na bumalik si Jesus, dali-dali po silang pumunta kay Jesus. They gathered in such a large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Halimbawa po ito, no? Dumating si Jesus, nalaman ng mga tao na puno po yun. Even sa labas na puno. Yun po yung nangyari nung pagdating ni Jesus sa kanyang hometown. Hometown, no? Kaya, ayun po, tingnan niyo po yung picture dito. Yung wala na talagang kumbaga, wala nang space. Ganun po, no? Ganun po yung nangyari. And then, some men came bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Ito, no, merong mga apat na tao. Magkakaibigan po itong mga to, no? Yung kaibigan nila, paralyzed po. And gusto na lang ilapit kay Jesus. Kasi nalaman nila si Jesus, nagpapagaling siya ng mga may sakit. No? And itong mga apat na magkakaibigan na to, desperate sila na makalapit kay Jesus. Pero since they did not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lower the mat the man was laying on. Ito, no, makikita po natin dito kung kayo po yung magkaibigan, kayo po yung kaibigan ng isang paralyzed na to. Tapos nakita nyo, wala na talagang hindi ka na makakalapit kay Jesus kasi crowded na eh. No? Hindi ka na, kung ikaw, doon ka na lang, mag-stay ka na lang sa lugar na yun. Kasi crowded na, hindi ka na makalapit kay Jesus. Pero ibahin niyo po ito, itong mga apat na kaibigan po ito. Anong ginawa po nila? They clashed their foot, ang bubungan. Inalis nila po yung roof sa taas para makalapit lang kay Jesus. Tapos binaba nila kay Jesus sa harapan. Amen po ba? Makikita po natin dito, no? Yung determination ng mga taong ito para makalapit sa Jesus. Yung diskarte din na ginawa nila para makalapit kay Jesus. Tayo po, determinado pa ba tayo na makalapit lang sa ating Panginoon? Every time po na kung meron lang ba tayong pinagdadaanan or meron tayong problema, doon lang po ba tayo lumalapit? No? Alam nyo, itong mga to, no, talagang feeling mo wala nang pag-asa makalapit sa kay Jesus. Pero yung diskarte, yung determinasyon na ginawa nila, no, para makalapit kay Jesus, yun po yung nagpapudlok. Kumbaga yung breakthrough, makikita po natin dito yung breakthrough na naranasan nila kasi nakalapit sila kay Jesus. No? Tayo, no, huwag nating aayahan na this year, ganito pa rin tayo. Amen. Huwag nating aayahan na yung katabi mo,
Yan pa rin sa December yung katabi mo. Iba naman, no? Iba naman ang kaluluwa, iba naman ang tao, iba naman ang kapamilya natin, nakatabi natin. Na this year, magpiprinto tayo, meron tayong kasama. Na kapamilya natin. Na maglilingkod, magpupuri, na kasama natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po dito, no, makikita po natin dito, talagang merong ginawa yung mga apat na kaibigan niya para mapunta nila kay Jesus. Ito po, tingnan niyo po yung picture. Yung ginawa ng apat. Kasi yan po yung pinakamalapit na ginawa. Talagang pinaklas nila yung sa taas. No? Para makalapit lang kay Jesus. Alam niyo po, kapag lumalapit tayo kay Jesus, kailangan meron din tayo babakasin, aalisin. Amen? Aalisin po natin yung pride natin. Number 1 po yun. When we seek the Lord, when we come to the Lord, isusurrender natin lahat sa Kanya. Amen po ba? Para makamove po tayo, no? Makapag-breakthrough tayo sa buhay natin, kailangan meron tayong alisin, meron tayong bakasin. Amen. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Amen po ba? Kaya ngayong araw na ito, nakita ni Lord na totoo ka at sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, no? Kumbaga, meron kang ginawa, no? Nakita din yung pananampalataya sa'yo ni Lord. Sabihin mo, I am healed. Na kung meron ka mga karamdaman ngayon, meron ka mga dinadama, masakit ng ulo, masakit kung saan-saan, declare mo, I am healed. You are healed. Because yung pagdating mo pa lang dito, that's faith. No? Pananampalataya na po yun kasi hindi ka natutulog. No? Sa panahon matulog na yan. Amen? Kasi dadaan po natin na maliit mo yan, malaki, nakikita ni Lord yung pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Sabihin mo, I am healed. Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? And then sabi nga niya, immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And He said to them, why are you thinking this thing? Which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin. So He said to the man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Get up, took his mat, and walked out in full view of them. Them all is amazed everyone, and they praise God, saying, we have never seen anything like this. Kaya po, nakikita po natin dito, no? Tayo, when we experience the breakthrough of the Lord sa buhay natin, meron at meron kang gagawin. Sa buhay mo, spiritually, no? Spiritually man yan, or financially, meron at meron kang gagawin talaga. Amen? Yung mga apat na to, no? Yung mga kaibigan talaga. Kaya po yung mga matatalik na kaibigan mo, kahit kahit anong panahon, pagsubok niyo man yan, hindi ka iiwan. Amen? Kaya dito sa church, makikita po natin yung mga totoong kaibigan. Amen? Alin po totoong kamarites na. Kaya totoong kaibigan, totoong kumari.
Amen po ba? Sa church mo, sa loob ng church mo, matatagpuan yung totoo na kaibigan. Totoo mga kaibigan. Amen. Kaya po po ata. Amen. Kaya po dito, no, makikita po natin yung love and care sa mga apat na mga kaibigan ko. Yung nagmamahal, nagmamalasakita, no. Talaga kapag meron kang kaibigan or close friend, no, yun, hindi lang sa kapamilya mo eh. Hindi ka lang nagmamalasakit sa kapamilya mo, kundi sa mga kaibigan mo. Na love and care, yung nakita po natin sa mga apat na magkakaibigan nito. And yung pangalawa po, yung determination, discardability, o nagdi-discard. Kumbaga, madiscard lang hindi. Ano pa yan? Ano ba yun? Kaya yung Cristo. Discarte o diploma. Parang mga yan eh. Diba? Pero same lang po yun, kailangan natin yung diploma. Discarte. Amen? Kaya po sa atin, no? So, sa mga trabaho natin, no? O sa tayo ng magagamit mo yung discarte. And be part of a team. Do your part in the team. Kapag di kaya ng isa, kakayanin kapag may teamwork. Alam niyo po, sa church natin, meron tayong cell group na tinatawag, no? Kaya po, mag-join po tayo doon, no? Meron tayong team. Yun po yung team natin na para sa mga kaluluwa na dinadala natin or ini-invite natin yung mga prospect natin na gusto natin madala dito. So, sa group po natin, kumbaga, doon kayo po, magtutulungan kayo para ma-win sila, madala sila doon, no? Or kung mayroon man kayong talagang hindi nyo kaya na mag-share, i-ask nyo sa leader nyo, no, para tulungan kayo. Kaya po, kapag nag-iisa ka lang, mahina yung persa. Or, kumbaga, parang kapag nag-iisa ka lang, ikaw lang mag-isa na gagawa. Pero kapag may team ka, marami kayong ma-accomplish. Amen? Amen po ba? Kaya po sa mga cell group natin, sa mga ka-team natin, no, magtulungan po tayo, lalo na sa pagdadala ng mga kaluluwa dito. O hindi na kaluluwa, kasi kaluluwa po yung mga dito. Mga tao na dadala natin dito. Amen po ba? Believe and stick in your team. Tiwala, mananatili sa cell. No, talagang kailangan this year, no, yung mga cell group natin, hindi lang sila mananatili na tayo-tayo lang. No? Yung mga cell group natin, kailangan merong mga iba na mga tao na bago tulad natin. Amen? Kaya po talagang mag-invite po tayo. Start natin sa cell group natin. And then invite natin sa church. Amen po ba? Kasi kung this year, gano'n na naman gagawin natin, wala tayong gagawin. No? Pagdating ng December, tayo ulit. Amen? Gusto natin maraming tao na mabago, maraming tao na makilala sa ating Panginoon. Kailangan meron tayo. Amen po? And then God will honor the effort full of faith. Tandaan po natin, no? Ino-honor lagi ni Lord yung mga taong tapat na sumusunod sa Kanya. Amen?
Yung maliit man yan ng malaki, no? Nakikita po ni Lord yan. Amen? Kaya po, dito, no, makikita natin, there is blessing in the obedience. Alam niyo po, yung pagsunod natin, susunod na lang yung blessing sa buhay natin. Amen? Hindi ka pababayaan, no? Amen po ba? Amen. Kaya po, tulad ng mga apat na mga magkakaibigan ngayon, na meron silang ginawa, binaklas, no? Naging desperate sila. Ganoon din tayo, no? Para makaranas ng breakthrough sa buhay natin. This year, no? Meron tayong babaklasin. Meron tayong kailangan na aalisin sa buhay natin. Amen. Siguro tumayo tayo. And then taas mo yung dalawang kamay mo. And then sabihin mo, Lord, this year, mararanasan ko ang breakthrough na sinasabi mo dito sa Mark chapter 2 verse 4. This year, Lord, meron akong gagawin para sa iyo, para sa aking sarili. Kaya ako na lang po, no, yung mag-pray. Sige, itaas mo lang yung kamay nyo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, O God, sa mga tao na na-inspire kami sa mga buhay nila na nakaranas ng breakthrough. And Lord, hindi namin nahayaan na sila lang yung makaranas ng mga breakthrough sa buhay. Kami rin, Lord, makakaranas din kami ng breakthrough sa buhay, Panginoon. Lord, right now, Lord God, we humble ourselves to you. Inaalis namin, Lord God, at nagpapakumbaba kami. Inaalis namin yung pride, Lord God, sa amin. Yung selfishness, Panginoon, yung walang compassion, alisin mo rin, Lord God, yung walang bahala o negligent, Lord God, hindi na, Lord God, naawa sa mga tao, sa mga lost. Lord God, dalangin namin magkaroon kami ulit ng mga passion, compassion, Panginoon, sa mga tao na kapaligid sa amin, Lord God. Magkaroon kami ng pagmamahal, malasakit, Panginoon, sa kanila, Lord God. Na makita namin sila din, kailangan nila si Jesus, Lord God. Kaya right now, Panginoon, we surrender all to you, Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan namin ngayon, Lord God, sinusuko namin sa iyo, Lord God. Because we know, Lord God, ikaw po yung solusyon sa lahat ng problema natin. Salamat po, Lord God, na sa iyong salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Ikaw po lagi, Panginoon, ang maging sentro ng aming buhay, Lord God. Salamat po, Lord God. Mula noon hanggang ngayon, tapat ka sa lingkod mo. Hanggang ngayon, Panginoon, salamat. This year then, Lord God, hindi kami mananatili na kami lang, Lord God.
Hindi po ako mananatili na ako lang na mag-aaten. Even our family, Panginoon, our relatives, sila din, Lord God. May invite ko, madala ko, Panginoon, sa iyo. And because sabi mo, meron pang isa na mananampalataya susunod sa iyo, Lord God. The whole family, the whole household, relatives, ay mawawin, madala na, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo ang mga buhay namin para maraming tao na makilala sa iyo, Panginoon. I-ready mo yung puso namin, Lord God, yung buhay namin, Lord God. Kaya salamat po, Lord God, this morning, nakapunta kami, Panginoon, dito dahil meron kang dahilan, meron kang purpose sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for touching our heart and mind, Lord God. Thank you, Lord God, that you are moving in our lives, Lord God. Salamat, Lord God. We honor you in this place, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Sige, palakpakan sa Lord. And then, pag-sabi sa katabi mo, lalo kang pumo. Lalo kang pumo. Nandiyan doon ba yung kahit po yun? Pasas. Ngayon doon ba na ubas? Sige, wala kami natin si Pastor. Praise God. Na-receive nyo ba yung breakthrough? Amen. Kailangan may mangyaring maganda sa buhay natin this year. Amen. Praise God. If we receive the word and we believe na yung salita ng Panginoon ay makapangyarihan, talagang po natin yun. At talagang makita po natin sa buhay natin na merong ginawang magandang pagbabago sa buhay natin. Amen? This year, 2025, is a year of breakthrough. Amen? Taas po natin yung ating mga kamay and let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. And be gracious unto you and give you peace and breakthrough. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, everybody say, I receive. I receive. In Jesus' name. Breakthrough.